trabaho. My God! Si VP Sara Duterte ay isang politiko na pinapabayaan lang niya ang korupsyon, tinotolerate niya ang korupsyon dahil ang nangungurap ay kaniyang kapatid, kaniyang mga kaalyado. So kita na natin kung anong klase siyang vice presidente. Wala siyang kwentang vice presidente. At pag ito ang naging Pangulo ng Pilipinas someday, titiyak ko, pupulutin tayo sa kangkungan dahil wala siyang maganda na dadalhin sa Pilipinas at wala siyang magandang gagawin kundi itolerate ang mga korupsyon. Nakita niyo, galing mismo sa bibig niya. Ulitin natin. Pakinggan yung mabuti. Pakinggan yung mabuti. Atin ngayon. Well, sabi ko nga lagi, pinag-late yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan sa administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, yung mayor ako 2010, meron na issue ng flood control corruption. And, di ba? Nakita natin kung gaano siya kakurap. Malamang kaya hindi niya ito sinasawata. Kaya wala siyang reklamo sa korupsyon. Mayor pa siya ng Davao, alam na daw niya na merong korupsyon sa mga flood control projects. Wala siyang reklamo kahit isa, ni wala man lang siyang pinasampahan ng kaso as mayor ng Davao. Kasi baka naman ang nangungurap, ang nangungurakot ay kapatid niya na kongresista. Baka naman ang nangungurakot ay kanyang mga kaalyado. Kitang-kita, mga kaibigan, coming from her own mouth. Sabi na sa inyo, di ba? Ang isda nahuhuli sa bibig. Ang isda sa bibig mo mahuhuli sa kanyang mga sinasabi. Gusto niyo pa ulitin ko ang video? Para ma-absorb ninyo. Ma-absorb ninyo ang sinasabi niya na alam na daw niya. Noon pa daw ang korupsyon. Meron na daw yan sa mga past administration. Sa panahon daw ng tatay niya meron na. At noong mga panahon na siya ay mayor, alam daw niya na merong mga flood control projects na mga ghosts. Kaya ba until now, ang Davao City ay bumabaha? Sa kabila ng lahat na merong 51 o 52 billion na pondo, na budget ang iyong kapatid na inilagay daw di umano sa flood control project sa first district ng Davao City. Pero until now, ang Davao City ay lubog pa rin sa baha tuwing umuulan. Dahil ba merong mayor na Sara Duterte na hindi nagrereklamo sa mga korupsyon? Dahil ba tinotolerate niya ang korupsyon? Dahil ba ang nangungurakot ay kanyang kaalyado? So kita na natin kung anong klase siyang politiko. Kita na natin kung anong klase siyang tao, anong klase siyang politiko. Kitang-kita na natin. 'Di ba? Galing mismo sa bibig niya. Hindi nanggaling sa akin yun, nanggaling sa kanya. Ang sinabi niya, matagal na niyang alam na may mga flood control na mga ghosts. No? Mayor pa daw siya ng Davao. Matagal na daw niyang alam. See? So yan po, Tatak Duterte. Kurap. Tatak Duterte. Hindi nila pinapakialaman, tuloy-tuloy lang ang pangungurakot. Basta ang nangungurakot ay kanilang kaalyado. Tuloy-tuloy lang. May suporta. Mga kaibigan, no? Kaya sabi ko sa inyo, kawawa ang Pilipinas. Kapag ito ang maging leader natin, Pangulo ng Pilipinas, kawawa ang Pilipino.
babalik tayo sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng tatay niya, na nahihirap ang mga Pilipino, ang bigas ₱75 ang kilo pataas. Napakamahal ng gasolina, ng diesel, sobrang mahal, halos umabot na sa ₱100. Grabe ang kahirapan sa panahon ni Duterte at nakakatakot maglakad sa gabi. Ayaw mong lumakad sa gabi dahil natatakot ka na ikaw ay pagkakamalan, tsutsugihhin, natatakot ka na maraming mga masasamang mga kriminal. At ang mga kriminal sa panahon ni Duterte, take note, ang kriminal sa panahon ni Duterte, naka-uniform. Ang mga kapulisan natin ay ginawang kriminal ni Duterte. Nakakatakot. Hindi safe ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Hindi safe ang Pilipinas. Kung gusto niyo ulitin natin, para marinig niyo ha, ulitin ko ha, galing mismo sa kanya. Well, sabi ko nga lagi, no, ulit yung administration. Sabi niya, Alam na it is too late. Late daw sa ang administrasyon, no, sa laban sa korupsyon. Kasi noon pa daw yan, sabi niya, na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat, naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. diba? Sabi ko na sa inyo eh. Walang kwentang vice-presidente. Walang kwentang mayor ng Davao. Alam niya na merong mga korupsyon sa flood control. Pero okay lang sa kanya. Dahil ba ang nangurap ay kapatid niya? May 52 billion? Okay lang sa kanyang korupsyon. Wala siyang, hindi kayo makakarinig sa kanya during her time as mayor na nagreklamo siya na ganito, may korupsyon, na may ganyan, may flood control corruption, may ganito. Wala siyang reklamo. Dahil ba kapatid niya ang involved sa korupsyon? 52 billion? So, alam na natin. Alam na natin mga kaibigan. Ito ba ang gustong maging presidente ng mga DDS? Kurap? Kurakot? Jake Espinosa, nagsisi nga akong binoto ko yan. Oo talaga. Nakakapagsisi. Kahit ako eh. Binoto ko lang naman yan dahil kay PBBM eh. Nakakapagsisi. Kurakot ang gago. Gaga pala kasi babae siya. Kurakot ang gaga. Biruin mo ha, alam na niya. Noon pa. Mayor siya ng Davao. Ilang beses siyang naging mayor ng Davao. Nagpapalit-palit lang sila doon. Pero wala sa kanyang kwenta kahit may korupsyon. Kahit alam niya na may korupsyon, hindi siya nagrereklamo. My God! Anong klaseng politiko yan? Korap. Kaya siya hindi nagrereklamo kasi siya din korap. Kaya hindi niya nilalabanan kasi siya din korap. Baka nga naman pag nilabanan niya, kapag sinabi niya, oy, kayo ganyan, mga korap kayo, kakasuhan ko kayo, baka naman bumalik sa kanya, sasabihin sa kanya, talaga mayor, kakasuhan mo kami? Eh di ba ikaw, ito, i-expose ka namin, number 1 korap ka, ganito ginawa mo, ganyan ginawa mo. O edi, wala na, tigil na siya. Maraming kung bakit pinapabayaan niya ang korupsyon nung mayor siya ng Davao City. Kitang-kita mga kaibigan, ng huling-huli sa kanyang bibig na alam niya na meron ng korupsyon sa flood control. Mayor pa lang siya ng Davao City. Alam na alam niya. Pero wala siyang ginawa. Kaya nung sasabi niya ngayon, it's too late daw. Yung ginagawa daw ngayon ni PBBM, it's too late daw ang paglaban sa korupsyon ni PBBM kasi matagal na daw yan. Alam na daw niya yan.
At panahon daw ng tatay niya, meron na rin daw korapsyon. Alam daw nila yan. Ayan nga eh, yun nga sinasabi ko eh. Alam niyo na may korapsyon, pero hindi niyo sinawata. Alam niyong may korapsyon, pero hindi niyo nilabanan. Alam mo, sa totoo lang, it's better late than never. Okay na yung late, pero nilalabanan pa rin ang korapsyon, kaysa naman sa never na nilabanan ang korapsyon. Kaya ito mga kaibigan, nahuhuli sa bibig si VP Sara Duterte. Nakikita, lumalabas ang tunay niyang kulay kung gaano siya kakurakot. Di ba? Siya mismo nagsabi niya, hindi naman ako eh. Hindi naman galing sa bibig ko yun eh, kundi galing sa kanyang bibig. Na sinabi niya, alam niya na merong korupsyon since 2010. Sabi niya, since 2010, meron na daw yan. Mayor siya ng Davao. Ilang beses siya naging mayor ng Davao. Diba? Eh nung 2021, 2021, di ba, mayor din siya ng Davao noon. Kasi di ba, 2016 yung tatay niya tumakbong mayor, 2016. So nag-take over na siya noon, di ba? So matagal siyang naging mayor ng Davao City. Matagal niyang alam na merong korupsyon na nangyayari sa mga flood control projects, pero wala sa kanya. Hindi niya pinapansin. Kasi nga, ang involved sa korupsyon ay malamang kaalyado, kapatid, kaibigan, kapartido. Diba? Yan ang Duterte. Diba? Mga kurakot. Kaya kung ikaw, kung DDS ka, dito nanonood sa akin ngayon, after all na malaman mo ang lahat ng kasamaan ng mga Duterte, ay sasabihin mo pa rin na Duterte ka.